Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po doon sa nangyari na tanungan portion na hindi na po na i-record po ni Joseph pero nakunan ko po ng video. So ating simulan nito. Ito yung unang nagtanong kahapon. Ito ay si Brother Novem from CFD Cebu. Nagtanong dito kay Brother Archie. Ang tanong niya, kademonyohan ba ang magdasal sa Diyos pero nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer? Ang tanong niya, kademonyohan ba yon? Eto. Yawanon ba nga buhat ang tao nga sama nako nag-ampo sa Diyos na katubang ni San Vicente Ferrer? Yawanon o dili? Yawanon. Ayan. Ang sabi niya, ang tanong niya, kademonyohan ba o yawanon ba nga buhat? Ang sagot naman ni Archie Anides, yawanon. 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 Pakinggan natin yung follow-up question ni Brother Novem. Karon kay yawanon. Ako explainan. Ipadayag 2020. Kaya mga tao na wala nangamatay sa katapusan, nga hampak sa kalibutan, nga nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tao, na dili makakita, dunay mata, o dili makadungog, apan dunay dalugan. Ipadayag 2020. Yawanon. Salamat sa iyo. Excuse naman, pinadayan. Ipadayag 2020. Ayan, so kumuha si Archie Anides ng Revelation chapter 9 verse 20. Basahin natin. Ang sabi ganito: ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod di tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo. Sa talatang ito, ang sinasamba demonyo. Pero ang tanong ni Brother Novem, pagsamba sa Diyos. Yawanon ba nga buhat ang tao nga sama nako nag-ampo sa Diyos na katubang ni San Vicente Ferrer? Yawanon o dili? Yon ang kanyang tanong. Pagsamba sa Diyos na nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer. Dito naman, sumasamba sa demonyo at ang kaharap ay Diyos-Diyusan. Palpak talaga si Archie Anides. Hindi na marunong sumagot, na bingi pa. No? So yun, hindi niya nasagot ng tama ang tanong ni Brother Novem. Tuloy natin. Salamat sa imong tubag. Ingon man ka nga yawanon ang tao nga nagampo sa Diyos pero nakatubang siya sa larawan. Ingon man ka nga yawanon. Ang pagutana, balidduhan Ang pagutana, ganiha. Nagluhod yung ka at tumangan sa San Vicente Ferrer, nag-action-action ka dire. Yawanon masad ka. Ayan, so sa pagkakataong ito naman, dalawa tinanong ni Brother Novem. Una, yung ginawa ba daw, sabi niya kasi kademonyohan daw yun Yung ginawa mo kanina na ginaganyan mo yung ribulto, tapos niluluhuran mo yung ribulto. Ibig sabihin ba, kademonyohan din ang ginawa mo? Yun ang unang tanong. At yung ikalawang tanong, sunod, Mone, ingon man ka nga yawanon na nabuhat. Nabuhat ba ang yawa nga nagatubang sa San Vicente Ferrer sa ribulto? ayun, so dalawa po yung tanong. Yung una,
Pinakita kasi ni Archie na niluluhuran niya yung rebulto ni San Vicente Ferrer. So, yung ginawa ba niyang yun ay kademonyuhan? At pangalawa, sinong demonyo ang nagdasal sa Diyos na nakaharap sa larawan ni San Vicente Ferrer? Bakit yun naitanong? Bakit yun naitanong? Kasi nagtuturo ito si Archie Añedes na sa kademonyuhan daw yun, kademonyuhan. Kaya tinanong siya patungkol sa bagay na yun. Tingnan natin na, panoorin natin yung sagiging sagot ni Archie Añedes dito. Isip, Ay, nasa! Ako po natin ba ni yawan on man ka nagabuhat na ba kay mabasa sa Biblia nga ang yawa nagluhod atubang ni San Vicente Ferrer? Yawan ang nabuhat. Oh, kay yawan on nagabuhat nabuhat ang yawa na. nakita ko gibuhat kanina, set of example lang to nga ayaw pagbuhat o luhod ana kayo ko na siya. Ito ang sagot ni Archie Añedes. Yung ginawa daw niya na pagluhod sa rebulto, yun daw ay example lamang na huwag ninyong gawin yan dahil kademonyuhan yan. Sa madaling salita, hindi nasagot ang tanong. Tuloy natin. Dili na siya iya sa Diyos. Ang Diyos Espiritu o ang managsimba kaniya, kinahanglan managsimba diha sa Espiritu sa kamaturan. Mateo 6, panirado sa imong pultahan, sa diha matuluhanan, pag-ampo sa imong amahan nga dili makita diha sa tago. Wala nagingon nga pagatubang kag ribulto o dilin. Nya ako buutan na to ikaduha. Ingon magagayawan o ingon magatubang diha sa imahen. Mabasa ba mo Biblia nga ang yawa gibuhat na kayo ano man ka nagabuhat sa ato pag gibuhat na siya wa mabasa ba nimo sa Bible? Napakalayo po ng binuwelta ni Archie Añedes kasi napunta siya doon kapag ikaw yung magdasal, pumunta ka sa loob ng iyong kwarto at magsirado ka. Napunta siya doon. Yun yun ang tanong Kaya si Brother Novem, tinanong uli siya sa pangalawang tanong. Yung sinasabi mo, kademonyuhan ang gawain yan, saan mo nabasa sa Bible na ang demonyo sumamba sa Diyos nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer? Pakinggan natin kung ano ang sagot ni Archie Añedes. Nagluhod magkaka. Di ba? Ikaw ang ipangutana, ang yawa ko. Yawan noon ba na nga buhat? Yung ka, yawan noon na nga buhat. Sa ito, pag gibuhat na si yawa, ang pagluhod at tubangan ni San Vicente Ferrer. Mabasa ba sa Biblia nga gibuhat na si yawa? Gibuhat sa mga tao. Di ba? Adi, ang yawa akong ipuan. Okay. Ayun, so hindi nasagot ni Archie Añedes. Bakit? Ang tanong niya, sabi niya kasi, yung bang pagsamba sa Diyos na nakaharap sa imahe San Vicente Ferrer ay ugali ba ng demonyo? Kademonyohan ba yon? Sabi niya, oo, kademonyohan yun. Ang tanong, saan mo nabasa sa Bible na ang demonyo nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer? Ang sabi naman ni Añedes, yung mga tao. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, yung demonyo mismo ang nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer. Sa madaling salita, nahihirapan si Archie Añedes. Wawa naman. Nahirapan siya doon. Hindi niya masagot ng... Ba't kasi si Archie Añedes pag nagsalita, buwelta ng buwelta, wala namang double search. Nahirapan siya talaga doon. So, ating ituloy kung ano ang kaganapan kasunod nun. Ipunto, ingon man ka ngayawan uning nga buhat. Sa ito ba ang yawa nagbuhat ani? Nagbuhat. Oh, nagbuhat karon asa mabasa sa Biblia nga ang yawa nagbuhat. Ato Okay. Proceed with the question. Kung yan ang Irresponsive ba? Irresponsive ba? Yung kayawan uning nga buhat itando ka sa ito pag ibuhat ni siyawa. Karon mabasa ba nimo sa Bible nga ang yawa nagbuhat ani nagatubang sa San Vicente Ferrer? Gibuhat. Asa mabasa? Ipalagag ng 20. Yawa ha, natubang sa San Vicente Ferrer. Ayun, siningil siya ni Brother Novem. So, ang sagot naman uli ni Archie Añedes kung saan nababasa na ang demonyo ay nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer, ating balikan daw ang Revelation 9:20. Ang sabi ganito, ang mga natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo. Wala rito ang sagot. Palpak na naman. Hindi na naman nasagot ng tama ni Archie Añedes ang tanong yung demonyo nakaharap kay San Vicente Ferrer. Dito, ang mga tao nakaharap sa mga Diyos-Diyusan. Naku. Bad shot.
Dito natin makikita sa review na si Archie Anides lubang nahirapan. Paano kasi? Nasanay, nasa kasinungalingan. Sino ba ang tatay nun? Sino ba ang tatay ng kasinungalingan? Alam naman natin kung sino yon. Kaya, dito sa talakayang ito, lugi talaga. Super binugbog si Archie Anides dito. Tuloy natin. Tama. 20-20. Oh. Okay, atong basahon. Okay. Atong basahon sa kadayang 9-20. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman, wala maginulsol sa ilang gautang binuhatan. Nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa o mga Diyos-Diyos o Diyos-Diyos nga bulawan sa lakit, bata, bato, kahoy na dili makakita ni makabati ni makalakaw. Yahay man ang yawan ni Simba tubangan ni San Vicente Ferrer. Hoy, ang mga yawan-on magkakni siya nga buhat kanang magluhod ta atubangan ni San Vicente Ferrer. Yawan-on sa to magibuhat na siyawa. Asay bersikulo nimo nga gibuhat na siyawa. Ayun. Talagang ipinakita ni Brother Novim dito na hindi sinasagot ni Archie ang kanyang tanong. Hindi sinasagot ni Archie Anides. Kasi ang binigay na talata, wala naman nakalagay doon na ang demonyo nakaharap sa imahe ni San Vicente Ferrer. So, hindi responsive yung binibigay na sagot ni Archie Anides. Makita ka na diha sa 9-20 nga gasimba ang mga tao. Diya sa yawa, ang yawa kay ni Simba. Limon ka, nagsimba sa yawa, kung magluhod ka ni imong libulto. Wala, gamita imong konsido komon. Ako naroon. Ayaw ilansik-lansik o gamita ang filosofiya nag-ingon sa Kolosas 2:8. Kapag bantay ka mo sa mga filosofiya, nga dili iya nga pagtulunan diha ni Kristo. Sabta ang context diha sa giparehag 9-20. Ayun, so wala na, tumakbo na si Archie Anides sa Kolosas 2:8. Ano bang sinasabi sa Kolosas 2:8? Basahin natin ano. Ito na tinakbo ni Archie Anides yung hindi niya nasagot talaga ng tama. So tinakbo niya rito, ang sabi ganito: mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabulunghan at mapandayang filosofiya, mga tradisyon ng ito. Tradisyon ng ito na at mga pamamaraan ng mundo na hindi mula kay Kristo. Sa madaling salita, yung pagtakbo ni Archie Anides dito ay hindi naman sabihin natin na categorize kay Brother Novem. Bakit? Kasi yung pagsagot ni Archie Anides kasi sa tanong is para bang dinideklara niya without evidence. Dapat sana before magdeklara mayroong ebidensya na inihanda para kung sakaling hanapan ka ng pruweba, nasaan ang pruweba mo, hindi man letra por letra, at least pero talagang matibay na pruweba na kung uunawain yun talaga ang resulta, punto na sana si Archie, kaso wala wala. Ang sabi niya, ang tanong, demonyo ba sumasamba sa Diyos nakaharap kay Vicente Ferrer? Sabi niya, ang nasa talata naman, tao sumasamba sa demonyo sa harap ng mga Diyos-Diyusan. Mali. So wala talaga, mahina si Archie, mahina. Nga mga yawa na nagpadayon sa magsimba diha sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tao, bulawan, plata o bato nga dili makakita. Last na rin ako ni Brother Sing, kanya hangin sa mga mutalas mo pader. Klaro, litra por litra man ang akong pangutana, tumagi sa kong litra por litra, kay inyo laman ng maruganan. Ingon ko ganiha, yawan-on ba nga mag-ampo, magatubang sa San Vicente Ferrer, yung kayawan-on. Karon kayawan-on magagibuhat din ni siyawa ang pag-ampo tubangan sa Vicente Ferrer. Nabay bersikulo nga ang yawa nagluhod at tubangan San Vicente Ferrer. Imo na nang giangkon nga gibuhat na siyawa. Nalagay gipalig May mabasa sa Vicente Ferrer. Kung ikaw magluhod ka na Di ba nasay mabasa sa Vicente Ferrer? Di ba nabay ang yawa pa nagluhod pa siya sa tubangan sa Okay, so enough for the answer. The question calls for a specific answer, and the answer, pareho mo na? Pagutan na, okay? Okay, our procedure,
Ang answer is generic on the part of Archie. Now, Reverend Father Darwin Gitgano, muhatag og tubag on the same question. Lahi-lahi na ba? Sige, for comparative. Okay. For comparative, para mabalance sa tarang katauhan nga naminaw. The same question. Yawan noon ba pag-ampo sa Diyos nagatubang ni San Vicente? Unya, unsay remarks ni Father Darwin Gitgano sa tubag ni Brad Archie sa Revelation chapter 9 verse 20 Ako may for pangutanan. clarification. Hindi na may pangutanan kung Father lahi Yes, na sila. For purposes nga maaninaw sa tanang katauhan. Gusto ta mong mutan ng Father na kung Gusto gusto. po eh, tagangat pa ka panahon kapag utanan ni Padre. Di gusto ko na ko lang pangutan ng Father. Ako sa Okay, okay. Father, gusto na kong nagikan yung si mong Father ba? Kay kani kong dibatin yung ganiha agad, doon ay mo pabarog, doon ay mo bungkag. Ang iyang ipabarog ganiha, ako pangutan na. Siya may nipabarog nga, ikaw may mubungkag. Kaya alam sa mga naminos debate ba, akong pangutan ng Father ba, doon na ba'y angay bungkagon si Father o naa ba siya yung napabarog? Mauna yun na. Okay, namatay yung ilaw kasi pumutok yung yung transformer sa poste. Okay, ganito yon. Ang tanong niya kay Father Darwin, kasi ito ay debate, may tinitindigang tema itong si Archie Aniedes at ang negative naman si Father Darwin. So ang tanong niya kay Father Darwin, naitindig ba ni Archie Aniedes ang kanyang paksa? Naitindig ba niya? Para sabihin natin na giniba mo? Yun ang tanong niya kay Father Darwin. Pakinggan natin kung paano sagutin ni Father Darwin. Okay, salamat kayo. Ihinay lang guys. Hello. Paano kayo nabasa? Abang-dango na ta. Playground. Nadia, adik. Maranay na kuan niya. Salamat. Hello, Mike Tres. Hello. Balik na. Hello, Mike Tres. Hello. Balik. Hangyo mo ko, isubot na sila. Okay, salamat kayo. So, sa akong gitingon, friends, na wa sa pabarog to pinangga nga igsuon, pero sa dilang ato lang pong bala nagmabasa ta suwan ron. Di maaning uhawtan kanan sa kamaturan na bisag wa ka barog, wa gani ka humay sa question and answer niya nga time, pero lisod man jud nito kung kako ning kamaturan nga yang gisupak-supak, no? Wa kitay mahimo sa pakipatok sa kamaturan kundi sa pagigapik sa kamaturan. Mo na nga ihurot jud nato tong nakuwangan pa gani ko sa akong oras. Gano man di ta mahutdan. Gano man ni anato ang kamaturan. Pero to pinangga igsunan nahutdan jud siya pangutana. Nga marag 2 minutes man tong iya. Wala nga nakuwangan jud ko aning dialogo ha. Gusto ko ilang obispo, murag na ilang obispo dire sa sunod na pod, no? Kay obispo ninyo, Bishop Ato i-recognize to Bishop Gasco, no? Okay, mga ito tubag. Ayun, ang sabi ni Father Darwin is walang naitindig na tema, kasi kung i-review natin yung buong debate, hindi niya sinabi na ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyusan. Hindi niya sinabi yun. Ang alam ko lang sa nangyari sa debate is sinabi niya na ang rebulto ng Katoliko ay gawa ng kamay ng tao. At dahil gawa ng kamay ng tao, kinunclude na kaagad niya Diyos-Diyusan. Ayun. Yun ang nangyari. Tapos, pumunta na siya doon sa pagsamba, sa pagluhod. Hindi pa niya napapatunayan. Napunta sa pagsamba, sa pagluhod. Hindi niya napatunayan talaga na Diyos-Diyusan. Kasi may binasa si Father Darwin, unang Korinto 8:4, na ang Diyos-Diyusan is a representation of a false God. No? Nagre-representa ito ng hindi tunay, yung mga peking Diyos, hindi tunay yon. Ang tanong, yung San Vicente na hawak mo na rebulto, meron bang pinipresenta yan na real na San Vicente? Sabi naman niya, wala sa Biblia. Hindi. Aliwa-liwanag gumamit siya ng imahe ni San Vicente Ferrer, no? So talaga kumbaga bugbog sarado si Archie Aniedes sa debating nangyari na ito.
Okay, so yun po ang sagot ni Brother Darwin. Hindi niya siya ay nakulangan sa oras, pero si Archie Anides ubos ang oras. Naubusan po si Brother Darwin, wala pa siya na hindi talaga na ni Archie Anides ang tema, na itindi niya ang tema. At sa tanong naman ni Brother Novem sa kanya, lalo pa siyang nabilaukan ng gusto. Okay, so abangan naman natin ngayon ang sunod na pangyayari. Pero bago po muna yan, please huwag niyo po kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At sa mga sa mga nanonood dyan, kung meron sakaling ads na lumok silabasan, please po, bilang tulong sa aming ministry, huwag nyo pong skip yung ads. Kung gusto nyo po makatulong sa aming ministry sa punto por punto, huwag nyo pong skip yung ads. Maraming salamat po. Bye-bye.